Sa pagpapatuloy ng isang tanong, the GMA News and Public Affairs Presidential Forum, ang sasagot, ang environmentalist na si Ginoong Nicanor Nick Perlas. Bihasa sa larangan ng agrikultura at botany. Isa siyang technical consultant ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at mga non-government agencies, kabilang na ang United Nations. Pero mas kilala si Nick bilang isang environmentalist dahil sa kanyang malawak na kaalaman at karanasan pagdating sa climate change, energy resources at agrikultura. Kahit dehado sa laban, desidido si Nick Perlas na tumakbo sa 2010. Pero ayon sa kanya, kung may kandidatong may mahusay na track record, hindi kurap, may malinaw na pananaw para sa bansa at may integridad, handa raw siyang magparaya. Ang magtatanong, si Arnold Igan Tavio. Narito po ang aking isang tanong. Bilang isa sa mga bagitong kandidato, no, medyo agresibo ho yung plataforma ninyo. Nakatuon po ako dun sa inyong pagpabor sa diborsyo sa Pilipinas. Paano kayo makakaasa ng boto sa mga botanteng Katoliko? Actually, ang question ng divorce, actually, ang Pilipinas at saka yung Vatican ay walang legal na batas sa divorce. Actually, so I think, at tapos ang katotohanan po rito sa Pilipinas, ang dami pong separation, annulment, whether formal po na or informal. Sa katotohanan lang po, ang mga tao na gusto talagang magbuo ng isang marriage o isang kasal po na may pwede rin pong mangyari na through time, di na nagkakaunawan yung dalawang partners. I think yung divorce is going to be an important process para po magkaroon po ng batas para magiging legal na po yun. Kasi actually, in reality, ganun na po nangyayari sa Pilipinas. It's just a matter of formalizing it. Maraming salamat po, Ginoong Perlas. Samantala, isang sagot naman ang hinintay sa inyo ni John Nery ng Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net. Darito po ang kanyang isang tanong. Ginoong Perlas, narito ang aking isang tanong. Matagal na nating alam na environmental advocate si Loren Legarda. Matagal na rin natin alam na may balak siyang tumakbo either for president or vice president. Sa madaling salita, meron ng isang high-profile advocate running for higher office. Ang tanong ko, anong meron kayo na wala siya? Actually, bilang tinatawag na green candidate po ako dito, yung konsepto ko po ng environment magkaiba kay Senator Loren Legarda. Yung sinasabing green na dinadala ko po ay hindi lang to tungkol sa environment. Ito po ay tungkol sa ekonomiya, sa politika, sa kultura, sa buong lipunan, sa individual na proseso ng pag-transformation at sa spirituality. Kaya nakita po natin sa Ondoy, sa Typhoon Ondoy. And by the way po, ang Typhoon Ondoy, hindi ito po exception dahil nagkakaroon ng massive climate change sa mundo. Paano natin po sasagutin ang isang problema gaya ng Ondoy o Pepeng, ng mga super typhoons, pag ang pananaw lang po natin ay kalikasan lang po. Ang aking dinadalang pangkalikasan or green agenda po ay isang holistic na systemic at structural yung approach. So halimbawa lang po, sa typhoon, kailangan po natin dito may economic mobilization, may political will, meron na rin po kailangan ng change of mindset dito para magsagot natin po yung typhoon, the super typhoons gaya ng Ondoy. Hindi po ito simple environmental agenda. Kasi po magkaugnay-ugnay ang lahat na bagay sa mundo, lalo na po itong dadating po na climate change. So, I think madi-differentiate po, at hindi lang po ito, gusto ko rin banggitin na yung mga nagawa ko ay kaiba po sa ginawa ni Senator Loren Legarda dahil po yung pag-ban ng Bataan Nuclear Power Plant, yung ban ng mga pesticides, at yung paggawa po ng tinatawag na Sustainable Development Agenda po sa Asia-Pacific Economic Cooperation, ito po ay lahat systemic yung approach. Hindi lang po isang focus sa kalikasan, but sa kabuuan. Okay, narito naman po ang isang tanong mula sa ating kababayan na ipinadala po sa pamamagitan ng GMAnews.tv at ang pipiliin niyo po ay maliban po sa 3, 4, 7, and 8. Okay, number 5. Itanong lang po ako sa mga presidentiable, ano po yung mga plataforma ninyo
regarding national security, corruption, education, at saka sa pag-fulfill po sa MDGs. Kasi ito po yung napaka-importante. Itong binabanggit na Millennium Development Goals ng United Nations, very familiar po ako rito kasi dahil isa na ako sa isang advocate noon sa United Nations para matatag po itong Millennium Development Goals. Ito po ang halimbawa ng isang approach, itong poverty, corruption, partnerships po, lahat-lahat nga po ito magkaugnay. So, halimbawa na lang, kung gusto natin walain ng poverty, kailangan po masolve rin natin yung peace problem. Kailangan matingnan rin po natin yung microeconomics po ng karamihan ng naghihirap po sa agrikultura. Tingnan po natin yung macroeconomic environment, yung fiscal situation po natin. Kasi lahat-lahat po ito ay mag-uugnay po para mawala po yung kahirapan, yung korupsyon. Sa kahirapan po, paano natin mabibigay sapat na serbisyo pag 500 billion po ang ninanakaw sa government natin taon-taon. Ito po ang kailangan natin na bagong politika para may magkakaroon po ng tunay na paghahamon sa ating gobyerno. Thank you po. Maraming salamat po.